Dalangin po tayo. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, sa mensahe po ng inyong awitin sa umagang ito. I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Napaka-importante po, Panginoong Hesukristo, makilala namin kayo. Makilala namin ang aming pinanampalatayanan kung sino talaga kayo. At isa itong kinalugdan ninyo na makilala namin kayo ng lubos. At ang aming pagkilala sa inyo ay ayon sa inyong katotohanan, ayon sa inyong mga banal na salita, kung paano po ninyo sinalita para kayo makilala. Kaya Lord Jesus, patuloy po kayo sa pagpapala sa aming devotional upang lalo pa namin kayong makilala. Hindi lamang makilala kayo, kundi upang malaman namin ano ang inyong gusto at ano ang inyong kinaliligaya o kinagagalak na aming ipakita dyan po sa inyo. O yung makita ninyo sa amin, Panginoong Hesukristo. Pagpalain niyo po ang aming devotional. Be with us in thine own mighty way. For without you, we can do nothing. Open the understanding of your people. Surround us with your angels. Cover us with your precious blood so that no evil can harm us nor can disturb us. Kayo po nagsabi naman hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Please be seated. Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible. Psalms 11, verse 7. Praise the Lord. For the righteous Lord loveth righteousness. His countenance doth behold the upright. Hallelujah. Napakaganda ng sinabi po dito, ang matuwid na Diyos, umiibig ng katuwiran. Ang kanyang muka ay nakatingin sa mga matutuwid. Bakit? Sapagkat ang matuwid ng Diyos ay iniibig niya ang matutuwid. Ibig sabihin niyan, kailan ba maging matuwid ang sinuman sa sanglibutang ito? Hindi ito katuwiran na gawa lang ng tao. Sapagkat ang ating mga katuwiran, anuman ang gagawin natin na pinaka-the best na katuwiran, kung ating sarili lang katuwiran, hindi pa rin ito malinis sa harapan ng Diyos. Matawag itong marumi na punas. Kaya nga sinabi dyan, our righteousness is just like a filthy rag in the sight of God. So kapag sinabing katuwiran, katuwiran ng Diyos. Praise the Lord! So, ang tao na matuwid, yung taglay niya, ang katuwiran ng Diyos. Yung kanyang standard, yung kanyang gustong katuwiran na makita sa buhay po natin. Kaya nga sabi diyan, the righteousness of God is revealed from the Holy Scripture. Di ba? Sinabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greeks, for therein the righteousness of God. Yan ang importante, ha? The righteousness of God is revealed from where? From the Holy Scripture, from the gospel of Jesus Christ. Sabihin mo, ang gospel ni Lord Jesus, di ba? Matthew, Luke, Mark, John. No! The gospel of Jesus Christ from the beginning till the ending. That is the word of God. That is the gospel of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. He is the beginning and the ending. The Alpha and Omega. Before Abraham, Jesus said, was, I am. So, gospel niya pa rin lahat yan. So, therefore, yung righteousness ng Diyos na nanahayag sa kanyang word, sa kanyang gospel,
Yun yung righteousness niya na gusto niyang makita sa buhay natin. Now, paano mangyari ito? Kaya nga sinabi dyan the just shall live by faith, from faith to faith. Hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Kung meron man tayong makonsider na wala na yung gawa natin, yun na yung self-righteousness, yun na yung ating sarili. Deny yourself. Ibig sabihin, deny yourself. Hindi sa iyo ang katuwiran ang gusto ko. By faith, kapag sinabing by faith, you welcome God into your life. And you live by faith because you let God move in your life. Kaya nga, ang salvation not by our own works. Kasi yung ating own works na righteousness just a filthy rag in the eyes of God. But by faith, ibig sabihin niya, you let God move into your life. Kaya nga, sabi diyan, now the life which I now live in the flesh, I live by the faith of God who loved me and gave His life for me. Ibig sabihin yan, kung isi-shortcut natin lahat ito, you want the righteousness of God to be found in you? Yes, by faith na. Walang iba. Obedience to God. Sumunod ka sa Diyos by faith. Paano ka magsunod sa Diyos? You let Christ live in you. Hinayaan mo si Kristo mabuhay sa iyo. So therefore, yung mga gawa natin na mga katuwiran sa mata ng ating Panginoong Diyos, hindi yan ating sariling gawa. Bunga yan. Fruit. Kaya nga ang sinabi diyan sa Galatians 5:22 hanggang 23, hindi work. Pero yung Galatians 5:19 to 21, work of the flesh. Pero yung Galatians 5:22 and 23, hindi work ang ginamit yan, bunga. Fruit of the Spirit. Bakit? Because you welcome God in your life, you welcome Christ Jesus in your life, then pag winelcome mo si Jesus sa buhay mo, ano yung nagagawa mo na righteousness? Hindi mo yan gawa. Gawa yan ni Kristo sa buhay mo. Dahil si Kristo lang makaligtas sa atin, kailangan ang gawa ni Kristo ang magawa sa katawan natin. Kaya by faith yan. Praise the Lord. You welcome God, you welcome Christ in your life, and you let God, you let Christ move diyan sa buhay mo. So, kung ano yung napiperform mo na love, joy, peace, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance, long-suffering, hindi mo yan gawa. Bunga yan. Fruit yan. Ibig sabihin yan, there is something that is being planted into your body, into your life, na nagbunga. Sino yung nagtanim? Si Jesus Christ. Sino yung Lord Jesus Christ? Yung Word of God na natanim sa buhay mo. Bumunga siya. So, wala tayong righteousness sa sarili natin. Pinapadeny nga yan ni Lord Jesus Christ. Kaya, therefore, pag sinabing the righteous Lord loveth righteousness, sino yung mga righteous na yan na tao sa sanglibutang ito? Those who welcome Christ sa buhay nila. Those who surrender their lives to Christ. Those who are willing that Christ will reign in them. Yung ng tao ba na nag-submit na sa Diyos na si Kristo na ang tinanggap, si Kristo na ang pinahari sa buhay, yun ang will niya ang matutupad sa buhay nila. So kung nakakagawa man sila ng righteousness in the eyes of God, bunga yan. Dahil tinanggap nila ang Word of God. Tinanggap nila ang Diyos. Tinanggap nila si Kristo. It is God that worketh in you. Praise the Lord. No, pinipirmit mo ang Diyos na siya ang mag-work sa buhay mo. So yung righteousness, makikita yan sa buhay natin
pag ginawa natin na hinayaan natin si Kristo maghari sa buhay natin. Praise the Lord. Yan. At maliban dyan, ang Diyos na righteous, meron siyang karakter na yung mga bagay na ayaw niya makita sa atin. Gusto niya ng righteousness. Yung righteousness niya matupad sa atin. Pero meron siyang ayaw. Basa. Pakibasa. Psalms 45:7. Praise the Lord. Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Yan. Thou lovest righteousness and hatest wickedness. So, ibig sabihin yan, itong wickedness, kailan ito na nangyari sa buhay ng tao? When God created man in His likeness, in His own image. Nung tinanggap ng tao si Satanas sa buhay nila, nung pinaniwalaan nila si Satanas sa buhay nila, doon nagsimula ang tao naging wicked. That's why God hates anyone who welcomes Satan sa buhay nila. Because automatically, you will become wicked. Tingnan mo nangyari kang Adam at kang Eva. Kung hindi pa sila kinapuutan ng Diyos, taboy kaya sila? Nangyari sa mga tao sa panahon ni Noah, kung hindi sila kinapuutan ng Diyos, papatayin kaya sila sa baha. Sa Sodom and Gomorrah, kung hindi nagalit ang Diyos sa kanila, susunugin kaya sila? God hates wickedness. Bakit? Dahil kumampi ka sa kaaway niya. Naniwala ka, mas nanalig ka sa kaaway niya. Kaya, ganun ang totoo niya. Therefore, God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Ibig sabihin niyan, pag ikaw ay nag-submit sa Diyos, then, praise the Lord, sigurado, His righteousness, nandyan sa iyo. Kaya i-anoint ka ng Diyos. Meaning to say, once God will anoint you, He let His Spirit dwell in you. Pag sinabing, oy, anointed of God yan. Pag sinabing anointed of God yan, He has the Spirit of God. Praise the Lord. Bakit? Sino i-anoint ng Diyos? Yung mag-humble. Yung may takot sa Panginoon. Yun yung i-anoint niya. Kasi yung righteousness ng Diyos sa buhay niya, yun ang matutupad, mangyayari sa buhay niya. Kaya nga sa buhay natin, yung righteous na Lord, righteous na Panginoon natin, ano ang ginagawa niya sa buhay natin? Nung blind pa tayo sa katotohanan, anong ginagawa niya? Basahin natin Psalms 46 verse 8. Praise the Lord. The Lord openeth the eyes of the blind. The Lord raiseth them that are bowed down. The Lord loveth the righteous. Yes. Hindi ka magpakailan pa man magiging righteous unless God will open your eyes from the truth. You are being bowed down. Kapag sinabihing bowed down, bagsak. I-raise ka ng Diyos. Ibig sabihin niya, bowed down, yung nalugmok, bumagsak yung kanyang spirituality, yung kanyang relasyon sa Diyos, bagsak. Ibabangon ka ng Diyos. Papatayuin ka ng Diyos. Tumayo ka, and receive my righteousness. Tanggapin mo ang aking katuwiran. Yan ang ibig sabihin. Pag ikaw ay gumagawa ng sarili mong katuwiran, bagsak ka. Marumi yan pa rin sa harapan ng Diyos. Hindi yan accepted sa Diyos. Gusto niyang ibangon ka.
Tanggapin mo yung Espiritu ng Diyos. Tanggapin mo yung righteousness ng Diyos. Siya na ang gusto niyang maghari sa buhay mo. Kaya nga, the Lord loveth the righteous. No? Ibig sabihin yan, damang-dama ng Diyos yung kanyang kagalakan, yung kanyang pag-ibig doon sa mga righteous people. Who are these? Those people who accept Him. Those people who submit to His will. Yan ang righteous sa harapan ng Diyos. Praise the Lord! Ngayon, ano ngayon ang blessedness natin? Maawit tayo ng blessed assurance. Basahin natin. Psalms 5 verse 12. Praise the Lord. For thou, Lord, wilt bless the righteous. With favor wilt thou compass him as with a shield. Yan. Pag sinabing, for thou, Lord, wilt bless the righteous, hindi ito righteous na gawa lang ng tao. We don't have our own righteousness. Wala tayong sariling righteousness. All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. Pag sinabing the Lord loveth righteous, or the righteous, tao yan na matuwid. Ito yung tao na nag-submit sa Diyos, tumanggap sa Diyos, pinahari ang Diyos, naniwala sa Diyos. Kaya by faith, the just shall live by faith, from faith to faith. Pag sinabing by faith, you believe God and you let God move to your life. Siya na yung pinapakilos mo sa buhay mo. O kaya, hindi na ikaw ang gumagawa. Yet not I, sabi dyan, but Christ liveth in me. And now, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. By faith, yes, righteousness by faith, because that righteousness comes from God. At gusto mong makita sa buhay mo yan, paniwalaan mo ang Diyos, pahariin mo ang Diyos, sabihin ko sa iyo, bubunga ka ng katuwiran sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So anong privilege? Blessing, favor, protection. Palagay natin ang sanglibutang ito puno ng masamang espiritu. Walang kalaban-laban ang tao against the devil, against the work of the darkness. Pero pag ikaw ay sumurinder sa Diyos, naniwala sa Diyos, at hinayaan mo ang Diyos matupad sa buhay mo, righteous ka because you let God move sa buhay mo, si Kristo na ang gumagawa sa buhay mo, sigurado. No person, no nature, no evil spirit can harm you. He can protect you all the way. Praise the Lord. Protectionan ka talaga ng Panginoon kahit puno pa ng masamang espiritu yung pupuntahan mo, God can protect you. Kahit pa ilagay ka sa apoy dyan, ng apoy ng temptasyon, God can protect you. Kahit pa nandiyan ka sa bunganga ng mga leon na yan, ng mga masamang espiritu para i-devour ka, God can protect you. Ginawa na niya yan sa kanyang mga anak noon. Ganon din ngayon sa spiritual na kalagayan natin sa mundong ito. Praise the Lord! So, if you let Christ move sa buhay mo day by day, it is a matter of believing, accepting Him, and letting Him rule sa buhay mo. Then, righteous ka, which is of God. Righteous ka by faith. Righteousness, makita sa iyo through Christ Jesus. So, yan ang privilege na bibigay ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. At nandyan yung kasayahan ibibigay ng Diyos. Basahin natin. Psalms 21 verse 6. Praise the Lord. For thou hast made him most blessed forever. Thou hast made him exceeding glad with thy countenance. Yes. How God will make you blessed forever. How God will make you exceeding glad.
by His countenance. What is His countenance? Righteous. By God's righteousness, you will be blessed forever. By God's righteousness, you will have exceeding gladness sa buhay mo. So that's how important the righteousness of God na mangyari yan sa buhay natin. Praise the Lord. Inawit natin kanina, I know whom I have believed. Marami pa rin mga tao ngayon tumatawag kay Kristo but they don't know who Christ really is. Merong mga grupo ngayon, ang kilala nila kay Kristo, tao lang. Oo. Marami naman ding nakakilala kay Kristo, junior. Iba yung senior. Ibig sabihin, lower. So marami nakakakilala kay Kristo, hindi nila alam ang totoo, sino si Kristo. Alala nyo na si Jesus Christ was charged as blasphemer. Anong accusation ng mga tao sa kanya? Oh, we don't need any witnesses against Him because He Himself from His own mouth, He make Himself equal with God. Ginagawa na niya ang kanyang sarili pareho sa Diyos. So, ibig sabihin niya, when Jesus Christ is declaring that who He really is, kung sino talaga siya, people nagre-react. They don't believe. Nung nagsabi naman si Lord Jesus, before Abraham was I am, babatuhin siya. Kaya tama lang yung sinabi dyan na He came to His own and His own received Him not, believe Him not. Kaya marami pa rin mga tao ngayon na kunwari nakakilala kay Kristo pero hindi nila alam ang totoo sino si Kristo. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, if you do not believe that I am He, you will die in your sin. Sabi naman ng Isaiah, that you may know and believe that I am He. Kasi hindi naman niya tinago ang totoo. The invisible things of Him, pertaining God, pertaining Him, are clearly understood by the things that are made. Ano bang ginawa ng Diyos? Nung sumakay sila ng baruto o bangka, di ba nagkaroon ng storm? Anong ginawa niya sa storm? He stilled the storm. Basa ka sa Psalm, sino ang nag-i-still ng storm? Ang Diyos. Only God can do that. So, by His works, pinakilala na niya kung sino siya. The invisible things of Him from the creation are clearly seen and being understood by the things that are made. And His Godhead, yung kanyang pagka-head, yung kanyang pagka-Diyos, nireveal niya na yan. Pero what the people responded to Him? Negative. Kaya mapalad tayo dahil nakilala natin sino ang ating pinaniwalaan. Praise the Lord! Tingnan mo. Di ba ang mga disipulo, there was a time that they worship Jesus? They worship God. Sino bang worthing i-worship? They worship, they bow down to Jesus. Di ba bawal yung mag-bow down kung tao siya? Bawal ka mag-bow down sa tao, bawal ka mag-worship. Why He let it done? And He did not resist it. Because He would like to know, to understand that He is God. Praise the Lord! O, ano yung Emmanuel? Sino ba yung Emmanuel na yan? Na prophecy dyan sa Old Testament that a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel. And Emmanuel being interpreted, God. Hindi small g ha, letter big capital G. Meron nang ang big capital pa. Para sigurado, God is with us. Nagpakatawang
tao siya. Hindi siya tao. Nagpakatawang tao. Kaya nga hindi siya nagpadala ng angel para mag-rescue sa atin. Hindi siya nagpadala ng angels para magpakamatay sa cross. Personally, God Himself, siya mismo ang nag-rescue sa atin. Siya mismo bumaba mula sa langit para tayo i-rescue. Praise the Lord! Oo. Kaya, ganun ang ating buhay na Diyos. Kilalanin natin siya ng husto. Aside from that, paano tayo maging righteous? Alam mo, bakit by faith? Alam mo, ang taong merong faith sa Diyos, kumikilos yan kahit malayo ang Diyos. Kahit hindi niya nakita ang Diyos, visibly kumikilos yan. Ano ba ang makakaudyok sa atin na kumilos sa mata ng Diyos ayon sa kanyang utos? Yung fear of the Lord. Diba? Pag ikaw may takot sa mga magulang mo, bago ka pumasok doon sa paralan, sabi ng magulang mo, anak, pag merong magyaya sa iyo, magsigarilyo, huwag mong gawin yan. Kakasira yan sa iyo. Once malaman namin, anak, dadalhin kita sa kwarto, I will spank you to let you know that I love you. I don't want you will go astray. Pag meron kang takot sa mga magulang mo, pagdating doon, nangyari nga, merong magyaya sa iyo, magsigarilyo tayo. Kumitakot ka sa mga magulang mo, siyempre sabihin mo, ay, ayaw. Alam ko na anong mangyari sa akin. So if you have the fear of God, the same. Hindi ka talaga gagawa laban sa kanyang kautusan. May takot ka sa kanya eh. Alam mo eh. Alam mo anong mangyayari sa iyo. Kaya, ang taong may takot sa Diyos, considered as righteous. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 33:18. Praise the Lord. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. You see? Naalala niyo yung mensahe kagabi? He created all things and those were already been, but upon this man will I look. Sinong tao na yan? Who has the poor and contrite spirit and tremble at my word. Magtitremble ka ba kung wala kang takot? Pag meron kang takot sa Diyos, you tremble at His word. Kaya, yung kanyang eye, yung mata niya, tama, titingin lagi sa iyo. Praise the Lord. The eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Ibig sabihin yan, you believe that God will be going to fulfill His promise to you out of His mercy, ayon sa kanyang mercy. See? Maliban dyan, ang mata ng Diyos na nakatingin lagi sa mga righteous. Alam niyo na kapag sinabing righteous, those people who accept Christ and let Christ move sa buhay niya. And these are the people who are denying day by day yung buhay nila. You cannot follow, you cannot let Christ lives in you if you do not deny yourself. Sinabi na yan ni Lord Jesus if you want to follow me, you want I shall reign in you, then deny yourself. Pag righteous, yun yung mitakot sa Diyos at nagdi-deny sa kanyang sarili. So aside na ang mata ng Diyos nandoon sa mga mitakot sa Kanya o righteous, ano pa? Basa. Psalms 34:15. Praise the Lord. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Yan ang the eyes of the Lord, aside from that, upon the righteous, His ears are open unto their cry. Ibig sabihin yan, ano yung hihingiin mo sa Diyos? Ibibigay. You know, there was a time na I went to Batangas. No? And part of Batangas doon sa Lemery, yan yung lugar ng tatay ko.
Pumunta kami ni Tita Lydia doon noon. Nag kami, nag house service kami. Kasi si Tita Lydia, masipag mag-testimony. So na-open yung welcome doon, na-open yung pintuan doon para maka-share tayo ng gospel. Pagdating namin doon, walang ibang reklamo ang mga tao. Patay na ang kanilang mga tanim, patay na yung kanilang mais, patay na yung mga farming business. Bakit? Walang ulan. Nung nag-preach ako doon ng Word of God, tapos tanong ako anong gusto niyong i-pray ko. Lahat sila parang nag-choir unison. Ulan po. Siyempre, yun ang hiningi nila na i-pray ko, yun ang i-pray ko. Alam mo, pag-pray ko, Lord Jesus, maawa po kayo sa mga tao, ilang buwan nang walang ulan dito sa Lemery. At yung kanilang hanap buhay ay nasa farming. Magpadala po kayo ng ulan. Natapos lang kami, nagsimba. Bumagsak ang ulan, buong panahon. O tingnan mo. Dahil hinayaan natin si Kristo mabuhay, yung righteousness ng Diyos, mangyayari dahil hindi sa ating gawa, kundi bunga yan. Pagtanggap mo, pagpahari mo kay Kristo. Natural yan. Bunga. Nagbunga ka ng katuwiran. So matuwid ka. Then, diringgin ng Diyos yung dalangin mo. Kahit pa ilang araw yan, walang ulan, God can answer your prayer. He can gather all the clouds from different areas of this world just to bring rain over your place wherein you ask for rain. You see? Praise the Lord. Anong experience natin pag magpunta tayo sa mga visitations natin? Pastor Chit, ulan dito, ulan. Pag mag-pray na tayo, Lord, pupunta kami doon. Kayo na bahala. Maggawa ng paraan. Pagdating natin doon. Init. Kailan mag-ulan kung wala na tayo doon? Bakit? Dininig ng Diyos yung prayer natin. Kaya minsan yung mga anak ng Diyos doon, wais na masyado. Pag gusto nila ng init, mag-invite talaga yan sila. Kasi alam nila na experience na yan nila. Panahon pa yan ni Pastor Samuel Gabriel. Ganon. Hindi lang ito sa isang tao. This is for all. Para sa lahat ito. Basta pahariin mo lang si Kristo sa buhay mo. Let Him move in your life. Then righteousness will be seen sa buhay mo. And you will be considered as righteous. Yung mga pakinig niya, bubuksan niya. Praise the Lord. Don't ever be a doer of iniquity. Kasi opposite ang matatanggap mo mula sa Diyos. If answer of prayer will be upon the righteous, but if you are a doer of iniquity, opposite ang tatanggapin mo. Basa. 1 Peter 3:12. Praise the Lord. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Tingnan mo yan. Kung sa mga righteous, bukas ang kanyang pakinig, ang kanyang mga mata, para magtingin lagi, magbantay, tugunin yung mga prayer, pero baliktad sa mga doer of iniquity. Against yung kanyang muka. Pag sinabing against, kahit saan kang sulok sa sanglibutang ito, tatakas, hindi ka maka-escape from the wrath of God. Kaya, sa buhay natin, tandaan natin lagi, we should be found righteous. How? Not by our own work, not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Pag sinabing gift of God, if you receive Christ in your life, siya ang may gawa, hindi ikaw. Praise the Lord. Not yet, not I,
Maliwanag yan. But Christ lives in me. They which live should not live henceforth for themselves, but for Him who died and rose again. Siya na ang mo sa buhay mo. Para yung righteousness will be performed sa buhay mo. Kaya, yung righteousness, hindi yan sa atin. Kanino? Basa. Last verse. Philippians 3:9. Philippians 3:9. Sige, last verse. Praise the Lord. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Yan. Praise the Lord. You want the righteousness of God? The righteousness through faith which is in Christ Jesus. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. You see? Perfect yung righteousness mangyayari sa iyo if you have that righteousness through faith which is in Christ Jesus, which is the righteousness of God. Kaya napakasarap na tayo nakakilala kung sino si Kristo sa buhay natin. Praise the Lord! Kaya to God be the glory. We have to praise our God. We have to exalt Him. We have to worship Him. We have to know Him for really Christ is. Para walang pag-alinlangan, we submit our lives to Him. We bow down our lives unto Him. Magbabow down tayo sa Kanya. There is no other name that can save us but Jesus. And no one can save anyone except God. So Jesus is God. He stilleth the storm. In Psalms, God stilleth the storm. He raised the dead. In New Testament or in Old Testament, He raised those who are bowed down. Lahat, kung ano yung nasa Old Testament, revealing the works of God. Ginawa yan lahat ni Kristo because He is God. Kaya, without doubt, you should confess that Jesus is Lord and our God is one Lord. Isa lang siyang Panginoon. Wala nang iba. You have to confess that Jesus is God. Jesus is Lord. Para sa ganon, masaya siya. Nalaman mo, nakilala mo siya ng lubos. Kaya sabi ni Philip, Lord, show us the Father. Philip, you have been so long with me and you don't know the Father? Who hath seen me hath seen the Father. I and my Father are one. Ibig sabihin niyan, siya na nga at wala na iba. Without Him, no salvation. Without God, no salvation. Kaya napakadakila niya. So let the righteousness of God be in you through our Lord Jesus Christ. Siya lang din yan. Isa lang yan sila. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Hallelujah! Let us all pray. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Ama ko sa langit. Patuloy niyo po kaming inaakay sa inyong katuwiran at itong katuwiran ninyo never will happen sa buhay namin except we believe and we let you work in our lives. It is a matter of submission. It is a matter of believing. It is a matter of
obedience. Kaya maraming salamat sa inyong spiritual understanding para kami ay bubunga ng inyong katuwiran. Pagpalain niyo po ang bawat buhay ng inyong mga anak, that every day we have to deny ourselves, every day we have to carry our cross. Every day we let you in, O Lord of God, na kayo lagi na sa loob namin at kayo na ang gagawa sa lahat sa aming buhay. Kaya maraming salamat sa privilege na aming maangkin. Marami pong salamat sa inyong mga pangako. Napakadakila niyo po at napakatapat niyo po sa inyong mga pangako. Punuin niyo pa ang inyong mga anak sa kaalaman at katalinuhan upang ang pundasyon ng pananampalataya ng bawat isa ay hindi kayang tinagi ng dyablo, kundi ang bawat isa ay naitayo sa ibabaw ng bato. Thank you for your mighty presence. Continue to bless every one of your people, those who got some sicknesses, incurable or curable sa sanglibutang ito. Everything are curable. All manner of sicknesses are curable dyan sa inyo. I-sustain niyo po, i-bless niyo po, pagalingin niyo po. Kahit naman si Pastora Pasing, kahit naman po, O Lord of God, sa kanyang paralyzed, pagalingin niyo po siya. Sister Iliha Julian, na makalakad na po siya ng matuwid, hipuin niyo po yung mga tuhod niya, pagalingin niyo po, Panginoong Kristo. Pagtibayin niyo po yung faith niya. Yung breast po ni Sister Baby Mandagyo na hindi na po ito mag-bleeding, Panginoong Kristo. Saraduhan niyo na po, Lord, at pagalingin niyo na po siya inside and outside. Ganon din po kay Sister Marisa Montañez, O Lord of God, which is being diagnosed cancer, O Lord of God, stage 2. It doesn't matter what is the result, but God that matters. Kayo ang nagmamatter, kayo ang magpapagaling, kayo ang magbibigay sa kanya ng great deliverance and miracle and healing. Establish, Lord, the faith and obedience of your daughter, Sister Marisa. Ganon din po, O Lord, kay Sister Vicky Gonzalez. Patuloy niyo po siyang bigyan ng katagumpayan fighting against cancer of ovary. Kayo po, Lord Jesus, magbigay sa kanya ng katagumpayan over it, O Lord of God. Faith is the victory that overcomes the world. Kaya i-bless niyo po ang inyong mga anak who put their faith and trust dyan po sa inyo. Pagalingin niyo po patuloy si Brother Glenn, O Lord of God, na hindi nababalik yung kanyang lagnat at lalot na yung spirituality niya na napabayaan niya for so many years, ay ito ay aatupagin niya, ito ay bigyan niya ng kahalagahan para ibalik ninyo ang lahat na nawala sa buhay niya at dagdagan niyo pa ng kaligtasan na higit sa lahat sa buhay niya at kasama ng kanyang pamilya. Ganon din po sa buhay ni Sister Micah and the rest of the family sa kanyang husband na meron na namang gustong magsama sa kanila, another couple. I-bless niyo po sila, i-sustain niyo po sila na makapagpatuloy po sila. Lord Jesus, i-bless niyo po lahat ng mga baguhan, si Sister Alma na lubos niyang tanggapin ang inyong katuwiran. Ganon din po, O Lord, sa buhay ni Brother Paul and Sister Marisa, lubos nilang tanggapin ang inyong katuwiran. Kaya, Lord Jesus, lahat ng inyong mga anak ay commit unto Thee. Strengthen the inner man and let everyone fulfill Thy will. Marami pong salamat. You bless everyone of your people. Pagpalain niyo po ang expected arrival ni Pastor Tam with Sister Helen sa Luzon, sa Manila. I pray for protection. I pray for safe arrival. And I pray for your blessings, guidance, and even your will. Now, gamitin niyo po sila effectively para sa inyong kaluwalhatian. Lord Jesus, pagpalain niyo po lahat ng mga anak ninyo. Pagpalain niyo po ang plano sa kongregasyon ng Dahican that they will be making greater or bigger church dahil hindi na po sila magkakasya doon. Gamitin niyo po inyong lingkod, Brother Alan. Bless niyo po lahat ng kongregasyon ng inyong mga anak na patuloy niyo pinagpapala. Patuloy niyo pang i-preserve, i-sustain ang lahat dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Pagpalain niyo po ang lahat. Kahit pa man ang flight ni Fabi, bigyan niyo po siya, Lord, ng safe arrival sa kanyang destination sa Canada. Thank you for granting
her heart's desire and prayer. At lahat ng inyong mga anak, I commit everyone, O Lord O God, na magbigay ng glory and honor lagi dyan sa inyong pangalan. Thank you for your mighty presence. You dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. God bless. Praise the Lord.